Una po sa lahat, magandang tanghali po sa ating lahat, no? Mabisang tanong lamang, sa tingin nyo ba, nagbago na ba talagang panahon? Sobrang init na, abnormal na ba ito? O sa tingin mo, hindi pa naman? Nagbago na po. Nagbago na, ikaw? Nagbago po. Nagbago rin po. Nagbago po. Nagbago po. Bakit kaya? Dahil po sa nangyayari ngayon po, climate change, sa pagbabago po ng panahon. Climate change? Ikaw? Sa tingin mo, talagang, ano na, nakakatakot itong init na to talaga sa tingin nyo? Yes po. Oo? Ikaw? Nakakatakot po yung init. Yung ano po, may mga heat stroke, ganun po. Ganun din po, pwede pong magkasakit sa balat. Ganun din po, kasi nga po mainit and pwede pong mahimatay sa inyo. Okay, ito talaga yung tanong na gusto kong malaman sa inyo, no? Tanong ko lamang, kayo ba may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Hirap ba kayo magtiwala sa isang tao? Opo. Ikaw? Yes po. Okay? Yes po. Opo. Opo. Bakit po kaya meron kayong trust issue? Kasi po yung isa pong sinatago yung sekreto sa kanya, tapos malalaman niya lang po na sinabi niya na po sa iba yung ganun. Oo? Bakit mahirap magtiwala? Kasi hindi po lahat ng tao napagkakatiwalaan sa mga pagsasabi po ng sikreto. Pag, ano po, kahit po sabihin pang sa amin lang. Kasi sa panahon po ngayon, parang mahirap po magtiwala sa mga tao ganun. Oo. Mahirap po magtiwala ngayon dahil baka po mamaya ay sinasabi na po sa iba kahit po yung atin-atin lang yung sekreto ay maaari po pag nagkaway po kayo ay sabihin din po sa iba yung sekreto nyo. Oo. Ganun din po, mahirap din po pagkatiwalaan ng iba. Okay, ito. Kahit sino lang sumagot sa inyo, no? Paano nyo malalaman kapag isang tao po ay mapagkakatiwalaan? Paano nyo malalaman kapag isang tao ay mapagkakatiwalaan sa panahon ngayon? Siya po yung may mga, katulad po ng loyalty yung mga ganun. Pag wala po siyang parang, ano may ganun? Ano daw? Oo. Paano? Ikaw? Meron pa kayo dadagdag pa doon? Wala na. Paano? Okay. Pero ganito, para mas natin maintindihan, bigyan ko lang kayo ng mabilis lamang na senaryo, no? Tanong ko lamang, unfair ba ang buhay? Hindi pa patas ang buhay? Opo. Opo. Hindi rin. Depende, parang hindi ko. Depende rin? Parang ganun po. Ikaw? Depende din po. Depende? Depende din po. Bakit kaya ganun? Kasi po, halimbawa po, yung matataas po ang antas, hindi po agad sila nahuhuli. Tapos yung mabababa po ang antas, nahuhuli po agad sila. Yung ganun. Dahil po hindi po lahat tayo pantay-pantay. Kumbaga, dun po natin mararamdaman yung pagka-unfair. Oo. Kaya ko po nasabi na parang hindi unfair yung tungkol halimbawa po sa politika. Yung mga korap po, hindi po nahuhuli, mga ganun. Oo. Kaya wala na ako masabi. Ganun din. Ganun din. Ganun din po. Ganun din. Okay to, bigyan ko lang kayo ng mabilis lamang na halimbawa. Kunwari may isang tao, mabait siya, mabuting tao. Kasi mabait, alam niya na siguro yan, kaya nga maayos siya pakisamahan. Pero ito po yung nangyayari. Lagi na lang siyang iniiwan sa ere, lagi siyang sinasaktan, lagi siyang pinupuli. Kumpara sa isang taong may masamang ugali, may pagka-bad boy o bad girl ang ugali, pero lalong dumadami ang kaibigan nila, mas lalo silang dumadami, pero mga mabuting tao, lagi silang sinasaktan or kinakawawa. Simple lamang tanong ko lang sa inyo, napapansin niyo ba yan sa totoong buhay yan? Opo.
Ikaw? Yes po. Oo? Yes po. Opo. Opo. Bakit kaya ganun? Anong meron? Kasi po yung mababait pong tao, parang ginagamit lang po sila doon sa mga gusto nila, tapos mga ganun po. Kayo? Bakit kaya ganun? Kasi ano po, kumbaga yung taong gumagawa ng masama sa taong mabait, parang hindi po nila alam yung worth ng taong yan. Okay. Ano po? Wala ikaw? Wala din. Wala din kayo. Ganun din. Okay. Ganito, para mas nyo maintindihan yan, ito na po yung mga susunod na tanong. Mas madali po ito. Susunod na po ito, no? Tanong ko lamang, kayo ba isang mabuting tao po? Kayo ba isang mabuting tao po? Pwede po. Depende po sa tingin ng tao. Depende. Depende din po. Okay. Depende din po, lalo na po sa mga nakakasama ko. Depende din po. Okay, so majority depende. Pero tanong ko lamang, kung ilalagay natin daw sarili natin from 1 to 10 sa isang score, 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan niyo po ilalagay sarili niyo from 1 to 10? Kung kayo isang mabuting tao. Mga 5. 5, 6, 7. 7. 7. 7. Kala ko 5, 6, 7, 8, 9 yan, no? Okay, pero para sa inyo, kahit sino na sumagot dito, para sa inyo, ano ba yung sabihin ng mabuti? Sila po yung mga taong, para po sa akin, sila po yung mga taong walang ginagawang masama or wala po silang mga mistakes. How about the others? Sa tingin nyo, pag narinig yung salitang mabuti, ano ba ang hindi nyo sabihin? May siya sabi ata to. Wala na ako naisip. Okay, ikaw, meron ka man anong gusto may dagdag? Pag sa aming mabuti? Ano yung pang sa'yo? Kumbaga wala po silang intention gumawang masama kasi iniisip po nila yung mararamdaman or mangyayari sa ibang tao. Alright, sige ganito. May ba yung magbasa ng dictionary? Hindi. Hindi? Hindi din po. Hindi rin? Hindi rin. Hindi rin kayo? Ibang libro din po. Hindi rin po. Hindi rin? Hindi po. Pero pag nagsusearch kayo kay Google, pag hindi mo alam isang salita, nagagawa nyo madalas yan? Opo. Okay? Opo. Yes po. Oo. Opo. Yes po. Okay, bigyan ko kayo ng konting kalaman o trivia. Madali lang ito. Sabi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti, ito po daw may kinalaman daw sa ugali. Dapat daw walang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw siyasaktan na tao para sabihin kayo mabuting tao. E tingnan natin po itong mabibig sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Yes po. Yes po. Opo. Opo. Yun nga pong problema, dahil po tayo guilty kasi yan po matututo na isang bata ang magsinungaling. Pero ito po, kayo ba'y nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, hindi na lang binalit, or hindi pa ako tapos, gawin natin mas malala. Nangopya ka o nagpakopya ka sa exam or sa quiz sa tanan ng buhay niyo po? Hindi po. Hindi pa. Hindi ka nakapagnakaw, never pa? Yes, Nangopya ako. yes po. Oo. Nakakahula ka ng bukya. Oo. Opo. Opo. Okay. Kung makikita mo nandiyan na yung police station sa hindi kalayuan, sa totoong buhay, wait lang, sa totoong buhay, ubos po tayong lahat. Doon pa lamang, may trust issue ng mga tao sa atin. Maliit na bagay lamang, natutukso na tayo, di ba? Kaya ano po kaya kung sa malaking halaga? Kahit kayo mangopya ka lamang, totoo, guilty na yun talaga. Kaya nga may mga taong natututo tuloy yung mga ganyan, tapos pag sila itatakbo kunwari sa politika, etc., yan, may tatag tayong korupsyon. E saan ang gagaling yung mga ganyan? Doon sa mga ugali, magnakaw, magsinungaling, doon pa lamang, lahat tayo dito ay guilty talaga. Okay, ito. Kayo ba'y nakaranas sa magalit sa isang tao? Opo. Yes po. Opo. 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 Nawawala ba ang stress nyo pag kayo nagagalit o lalong tumitindi po? Lalo pong tumitindi. No, wala po. Oh, wala naman? Lalo pong tumitindi. Okay. Lalo pong tumitindi. Wala po. Siyempre, imagine mo, kunwari, ganito lang yan. Kunwari, sasaktan kayo ng isang tao. Siyempre, kaloko namang sabihin, di ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo at sa isip mo, parang gusto mo nang manampal o suntukin yung isang tao. Sa isip lamang po, hindi nyo gagawin literal. Yun nga lang, may sasabi po,
Hindi natin po kailangan pumatay ng tao. Kailangan mo lang po magtanim ng galit. Yun nga lang, hindi tayo makukulong doon, pero guilty na po tayo, parang yung mga ibang kriminal na pumatay ng tao. Doon pa lamang, hindi na natin kokontrol yung emosyon. At lahat po tayo dito ay guilty. Yung mag-isip ka lang ng masama sa isang tao. Pero ito po, nagagamit niyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan, naglalakad kayo, bigyan kayo nadulas, na pa-OM, alam niyo na po yun. Minsan. Minsan? Minsan din. Minsan, Mhm. minsan lang din. Minsan? Minsan lang din. O, ganito lamang. Mahal niyo ba mga nanay niyo? Opo. Siyempre. Yes. Mhm. Yes. Opo. Opo. Okay, so halimbawa kayo yung nagpapalipas ng oras dito, kasi siyempre, walang pasok, April 9, araw ng kagitingan, kunwari ay, natatambay kayo. Kunwari, bigla kayong napuwing mata nyo, kunwari. Instead ng pangalan ng Panginoon, ang napanggit nyo ay pangalan ng nanay mo na wala namang kinalaman sa pagkapuwing ng mata mo. Parang OM, insert mother's name. Parang panggulat lamang. Okay lang ba yun bilang panggulat lamang? Hindi po. Hindi po. Hindi. Depende po kasi, hindi po. Hindi. Hindi po. Hindi. Hindi po. Bakit kaya? Kasi para pong nakakabastos, para pong walang respeto. Nakabastos? Kasi po yung minsan nasasabi nyo ay parang mura na yung mga bad words. Oo. Ikaw? Wala pong comment. Ganun din. Ganun din. So, tama ang isagot doon. Kaya po hindi nyo kayang gawin yan kasi nakaka-disrespect o nakakabasos naman talaga yan. At dahil mahal nyo yung mga loved ones nyo, hindi nyo kaya yung banggitin ng ganong randomly. Pero sana gayon din po sana sa Panginoon. Like halimbawa, kunwari, mainit ang panahon. Minsan may naririnig ko, parang sinisisi mo sa Panginoon ang init ang panahon, di ba? Ang tawag doon ay blasphemy o pambabastos. Ibig sabihin lamang po, yung paggamit lamang ng kanyang salita na hindi sinasamba o pagdadasal, ay nababastos po ang Panginoon. Yun nga lang, hindi lang po kayong guilty. Lahat po tayo guilty dyan kasi minsan na po nadulas ang ating mga dila dyan. Yun nga lang, lahat po tayo dito ay guilty. Ngayon, lilinawin ko po, no? Hindi ko kayo sinisiraan, hindi ko inusgahan. Kasi yung tanong na yan ay parehas po sa bawat isa sa atin. Kahit tanungin mo ako, alam ko magiging sagot dyan. Kasi doon pa lamang, may problema na tayo lahat-lahat. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot at haharap po tayo sa tinatawag na Judgment Day sa Panginoon, kayo ba'y guilty o innocent po kayong tao? Kayo ba'y guilty o innocent kayo doon sa ating mga katanungan kanina? Guilty. Guilty? Guilty? Guilty. Mhm. Guilty din po. Guilty po. Okay, ito ang tanong na maririnig natin. Saan kaya kayo sakali pupunta? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Depende po sa naging judgment ng Panginoon. Depende. Depende din po kung gano'n po kasama yung mga kasalanan na nagawa po. Okay, depende rin daw. Okay. Hell? Depende po. Depende rin. Depende din po. Depende. Depende din po. Okay, ganito. Bigyan ko kayo ng mabilis lamang na halimbawa. Kunwari may isang kriminal. Nagnakaw siya ng pera sa bangko. Nahuli siya ng pulis at ito po ang sasabihin niya sa judge. Judge, guilty po ako, pero judge, mukhang depende naman po ata kung sa kulong ako pupunta. Anong depende? May magagalit ang judge doon. Hindi mo pwede sabihin, ang ginawa mong krimen ay depende kung sa kulong ako pupunta. Sa batas nga natin, pag may nagawa kang kasalanan, kailangan pagbayaran, kailan talaga siyang itapon sa kulungan? Tama po ba? Opo. Kailan niya pagbayaran? Kailangan pagbayaran ng kriminal ang nagawa niyang kasalanan. Sa kung siya pupunta. Tama? Opo. Opo, tama. Mhm. Opo. Opo. Kasi kaya ko po nasabi po yan, dahil ang totoo po, wala talagang depende dyan. Kasi parang ganun din po ang sinasabi ng Bible o salita ng Panginoon. Sabi sa Bible, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple lamang tanong ko lang sa inyong lima. Kayo ba'y nag-alala na maaaring kayo pong lima ay sa hell mapupunta, pero hindi lang kayong lima, lahat po tayo, kasi may nagawa talaga tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-alala po ba dito? Kayo ba'y nag-alala sa sasabi ng Bible? Opo.
Yes po. Yes po. Opo. Opo. Ano mo po mangyari? Dapat agad tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-usapan natin. Oo, maaaring ang saya sa inyo dito sa parang sa playground na to at bigyan ko na lang kay ginulat sa isang interview. Pero wala man siguro masama kung magbigay po mabuting intention dahil para sa inyo naman yun eh. Wala naman pong nasama rin kung hindi kabutihan po at maligtas ang mga tao nawa. Eh tanong ko lamang, kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Opo. 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 Ilan pa kayang years na gusto nyo magtagal dito sa mundo na to? Any number will do. Gano'n katagal? 100 po. 100? 100 din Ay, 100. Mga, pwede na 80 years. 80. Pwede na po yung 70. 70. Iiwanan mo na itong dalawa na ito. Kayo gusto nyo na kagawin muna na. Ayun yung 100 years, kayong tatlo. Sumama kayo. Uy, meron na buhay na ganun ha. Si Apo Wangod, 100 years oh. Oh, relax. Hindi kita mag-away. Hindi, tinatanong ko lang kayo. Ayun yung 100 years, kayong tatlo. Ano na? 70, 80, 90, sunod din, no? Okay, ganito lamang. Tanong ko lamang, alam niyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito? Hindi po. Hindi po. Hindi. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Yun nga po, di ko kayo tinatakot, di po ako manguhula, wala po ang ganitong kapangyarihan. Pero kagaya sabi nyo nga po, mainit ang panahon, pwede tayong mamatay sa heat stroke, di natin alam. Huwag naman sana, bigyan sa kita ng interview, bagsakan tayo dito ng puno, bumalay ko dito. Or halimbawa, wag naman sana, bigyan na lang kung ano mangyari, pumutok dito mga kuryente. Hindi ko kayo tinatakot, no? Pero ang buhay lang po ay maiksi lamang. Sabi kasi sa Bible, pag po talaga tayo mamatay, regardless kung anong taon tayo mamamatay, lahat po tayo ay husgahan ng hindi nagkakamaling Panginoon. And to be fair po, titingnan niyo muna yung ating mabuting ginagawa. Tapos susunod yung mga kasamaan natin. Ang problema, galit pong Panginoon sa kasalanan kasi hindi siya nalulugod doon. At ang totoo, wala talaga mabuti kahit isa. Bakit? Di ba kanina? 5, 6, 7, 7, yung mga 1 to 10, di ba? Ang talagang sagot po, kung tayo sa mabuting tao, ang talagang pinakasagot po ay bagsak po tayo, negative. Doon pa naman wala talaga mabuti kahit isa. Kasi nga, hindi tayo sumunod sa utos ng Panginoon. Bagamat nakapag-alala talaga, pwede po magbago kung narinig natin salita na to. Narinig yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Opo. Ano sa Tagalog nun? Awa. Kayo ba nahingi ng awa sa araw-araw? Opo. Nahingi ka ng awa sa araw-araw? Yes po. Opo. Opo. When you say po mercy o awa, yan po ay paghihingi ng papakumbaba sa harap ng Panginoon. Yung parang inamin natin tayo po ay makasalanan, inamin natin tayo po ay mahina, at tayo po ay humingi ng tulong sa Kanya. Kasi alam ng Diyos, kailangan natin ng Kanyang mercy o awa para hindi tayo mapahamak. At pag nangyari yon, ito na po yung talagang tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapon sa impyerno at tayo ay makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Tinatanggal po niya yung mga sins natin. Ikaw? An idea? Para pong pinapalagay po sa atin na magbago para po sa ikabubuti po. Pag pinapatawad po tayo ng Diyos, parang nawawala po yung ginawang kasalanan, ganun. Okay. Ganon din po. Pag may mga kasalanan po tayo, hindi po tayo pinapabayaan or pinapahamak. Oo. Pinapatawad din po ng Diyos. Okay, tanong ko lamang, anong meron sa December 25? Birthday po ni Jesus. Diba? Diba tama yun? Kaarawan po. Diba? The birthday daw ni Jesus, no? Christmas. Christmas, aside doon, di ba? Christmas. Birthday po ni Pero madalas talaga ay birthday ni Jesus, no? Kagaya nito, sa susunod na linggo ay tinatawag na Holy Week, di ba? Tanong ko lang, may pasok ba kayo niyan o wala? Wala na. Wala. So, ang haba ng bakasyon nyo. Wala po. Wala din. Wala na po. Wala na talaga. Talagang winalawanan na. Okay, kung mapansin mo, di ba, mahal na araw ko tawagin ng marami, ito po ay para patuloy tayong tumingin sa Panginoon, di ba? So, sana yun yung maging simbolo natin na kung saan tayo po lahat ay ganito. Tayong lahat ay makasalanan. Di na sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Ba? Yes po. Oo. Opo. 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 So, doon pa lamang lahat talaga tayo ay makasalanan. Pero, ang ginawa po ng Panginoong Hesukristo, binuwi siya po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo,
sa ating lahat-lahat. Nagmamalasakit lang siya, gusto lang niyang tumulong sa ating lahat-lahat. Pero ang ginawa sa kanya, siya ay tinorture, siya ay pinahirapan, siya ay pinatay at pinako sa krus ng Kalbaryo. Kasi hindi lang siya tao, siya rin ni Diyos. Alam niya kasi, ng pagbabahagi ng katotohanan, ikapalit kanyang buhay. Di ba naalala niyo kanina sa tanong ko, yung isang mabuting tao, lagi siyang iniwan sa ere, sinasaktan? Ganyan din po ang nangyari kay Jesus. Alam niya kasi na pagbabahagi ng katotohanan, ayaw yan ng mga tao yan. Gusto nilang takluban o takpan. Nakakalungkot nga ng isipin, ito na nga yung mga taong gustong magmalasakit, sinisiraan pa natin. Kaya na nangyayari, lahat po tayo ay damay-damay sa kapahamakan. Kaya nga alam ni Jesus to, kasi alam niya na pagbubuwis ng buhay, ikapalit yung kanyang buhay na talaga. Yan yung dahilan ba't siya ay tinorture, tinako at namatay sa krus ng Kalbaryo. Pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalpong kasamaan, natalpong kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, ang kaligtasan po ay wala sa ating mabuting gawa, kundi nasa biyaya ng Panginoon. At may dalawang bahay po para makamit yan. Tanong ko lamang, narinig yung salitang repentance? Narinig yung salitang repentance? Repentance. Inaibiyan, narinig mo yung salitang repentance? Hindi. Hindi pa, ikaw? Hindi po po. Hindi pa. Yung parang yung tumatalikod po sa kasalanan, mga lagawang po. Yan, parang close enough. Hindi pa? Okay, pero tama sagot mo, tumatalikod or pagsisisi sa kasalanan. Tanong ko lamang, pag kayo nagkasakit, napunta kaya kayo dito sa lugar na to? Pag kayo nagkasakit? Hindi po. Hindi. Hindi po. Hindi. Hindi rin po. Hindi. Hindi po. Hindi po. Siyempre, hindi nyo ma-enjoy. Napakagandang panahon, no? So, di ba, pag tayo nagkasakit, gusto din laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran, pagsisihan, at babaguhin ating kaisipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa ating dalawang bagay ngayon, ay tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa, hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron ako mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Opo. Yes po. Opo. Opo. Pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Yes po. Opo. Opo. Yes po. Okay, tanong ko lamang, meron ba yung Bible sa inyong mga bahay? Meron po. Meron? Opo. Opo. Meron po. Meron po. Nagbabasa ba kayo araw-araw? Madalas lang po. Madalas. Madalas po. Madalas lang po. Madalas din. Ikaw? Hindi po masyado. Hindi masyado. Ikaw? Hindi po masyado. Okay, parang ganito lamang. Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Pag kayo nagugutom? Naghahanap pa ng makakain. Okay, aside. O, di ba? Ikaw? Ganun din po. Oo. Ano din po, Ganun din. maghahanap ng pagkain. Nabili po. Ano din po. Siyempre, kasi pag kayo hindi kakain, magkakasakit talaga tayo, no? So, pag tayo gugutom, kakain tayo ng pagkain, hahat tayo ng paraan dyan. Sana ganyan din pong Bible. Sana, hindi lang natin siya mabasa araw-araw o madalas. Sana may sa buhay natin. At kung kaya niya talaga, parang ganito, gagawin mo to sa mga hindi mo kilalang tao na ibahagi ang salita ng Panginoon. Kasi gusto mo rin na may bahagi mo sa kanila ang mabuting balita. Ang punto lamang po ay ganito. Kaya po tayo dito sa mundo ay para makilala natin ang Panginoon at siyang malugod natin araw-araw. Kasi ang masamang balita, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo ay sa impyerno mapupunta. Yun kasi ang hustisya ng Panginoon sa ating lahat. Pero ang mabuting balita, maraming maliligtas. Hindi nga naman po lahat. Pero sana nga lahat kayo ay mapupunta sa langit kung yan ang lolooban ng Panginoon. Kasi sila ay maliligtas kung sila ay nagsisi sa kasalanan, yan yung repentance at nanampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. At pag nangyari yun, tsak, maliligtas po yung tao dahil yun sa biyaya ng Panginoon o sa regalo niya at hindi dahil sa buting gawa. At dahil doon, meron na pong buhay na walang hanggan. Basta ba nagsisi ka sa kasalanan at nanampalataya, tsak, maliligtas ang tao dahil yun sa biyaya at awa ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan.
Maraming salamat po dito sa OSA to. Meron ba yung katanungan po? Wala na po. Wala na? Wala naman po. Wala na? Wala rin. Wala na po. Wala na po. So wala na po katanungan. Ako po ay nagpapasalamat po dito sa OSA to. God bless po sa inyo. Mag-ingat po kayo. And stay rehydrate po, no? Kasi sobrang init po ng panahon po, no? Thank you po. Ingat po kayo. Thank you po. Kasi po. Thank you din po. Thank you po. Thank you po. Thank you po.